Okay, ito naman po tayo. Paano magawa ng ating rosary. Sa mga nais pong matuto, sundan nyo lang po ito. So, kailangan po natin dito ay sinulid, yung centerpiece, tsaka yung mga beads. Bahala na po kayo kung anong kulay po ang gagamitin ha. So, yung sinulid is kailangan natin mga isa't kalahating dipa. Pwede na po yon. So, una, ipasok natin. Yan, pasok natin siya. Tapos, konting allowance lang para pag ikot-ikot natin mamaya, meron tayong, sobrahan nyo lang ng konti ha. So, ang ginagawa natin, naka-double na yan. Gumagamit ako ng straw ng juice. Yan. Ikot lang natin sa straw, backward So, ginawang 5 ikot ang ginawa ko dyan para medyo makapal-kapal yung ang ano natin, pag-lock niya. So, ipasok siya sa butas, pabalik. Yung dalawang dulo ipasok natin. Dahan-dahan lang na hindi masira yung ating bilog pag tinanggal na natin ang straw. Dahan-dahan lang, hawakan yung mabuti para hindi siya. Tapos, hilahin niyo po ang sinulid. Dahan-dahan para maglalak yung ginawa nating loop. Okay, ayan na siya. So, pag nagadikit na, naayos na, diinan nyo na lang para malak siya mabuti. So, yun na. Pwede na tayo mag-umpisa. So, bahala na kayo kung anong kulay ang inyong unahin para sa paggawa ng rosary. So, ang sa amin, inuuna namin ay kulay dilaw. So, gawa tayo ng 10 beads, bilang ng 10. 10 tayo. Simple lang, pwede na itong gawing negosyo. Yan ang gusto namin ginawa, yung tahe, itong ganitong ginagawa namin kasi mas matibay kasi ito compared doon sa mga bakal. Mas tumatagal yung ano nito, yung mga rosary. So, check natin kung naka-kompleto na, naka-10 na. Okay na. So, maglalak tayo ulit. Same procedure pa rin ang gagawin natin. Yan, 10. Then, gamitin na ulit natin ang ating stick. Mahiwagang stick. Juice. Okay. Ikot-ikot tayo ulit. Ikot, pabalik ha. Ikot, pabalik. So, dapat hindi patong-patong. Dapat malinis yung Diyan naman, mga 8 ikot ang ginawa ko. Doon sa umpisa, 10 kasi 2 sinulid naman yung gamit natin paglalak sa umpisa. Yan, isang single na ano na lang yan, sinulid. So, ginawa nating 8 ikot. Yan, 8. So, lock na. Then, kasunod natin, isang beads naman. So, ibang kulay naman ang kasunod natin. Kulay blue. Para sa mga mysteries na yan. So, lock mo ulit. Same procedure. Paikot, pabalik. Tapos, ipasok mo ulit yung sinulid. Yan. Pasok ulit. Yan na, lock na. Okay. Then, suksok na po tayo ulit ng blue. Kasi blue na po ang kasunod natin. Bilang po ulit tayo, 10 muli. Yan, maganda minsan gumawa ng ganyan. Nawawala yung wala kang iniintindi. Nakakawala ng stress minsan. Pag stress ka, pwede mong gawin yan. Tahimik lang buhay mo. Ayan. Yan ang ginagawa namin pag Sabado at Linggo, pag wala pa, hindi pa oras para sa rosary. Minsan nalilate, yan. Okay, bilang tayo ulit ng 10.
Then, ilalak po natin ulit. So, lagyan nyo na lang ng allowance yan ha, kung gaano kalayo. So, ikot-ikot tayo ulit. 7 ikot ulit ang ginawa natin dyan. Ay, 8 pala. So, hindi 7, 8. O, ganyan. Ikot ulit, lock ulit. Ganun lang, madali lang. Yan. Ayusin mo lang mabuti na hindi magkapatong-patong ang sinulid. Yung flat, yung pantay yung pagkaano ba niya. Pantay yung pagkalapat nila. So, sinunod naman natin ay puti. Then, lock ulit. Yan, pabalik. Nagkamali tayo kanina. So, pabalik tayo. Hindi yung abante ha. Pabalik po ang ating ikot. Yan. Okay. Yan. Linisin lang na maganda ang pagkaikot. Okay. So, meron na tayo na buo para medyo hindi na mas mahaba. So, natapos na tayo yung yan. Ito na yung green. So, natapos na tayo sa green. Ilalak na natin yan. So, dyan sa dulo, ginawa natin kasi dalawang sinulid ang, yan, isang sinulid na naman ang gagamitin na 10 ikot naman para magpantay dun sa kabila. Kasi yung kabila, dalawang sinulid kasi ginamit, kaya 5 ikot lang. Ito, single na sinulid, so gawin natin 10. So, pantayin nyo na lang para mamaya pag ano nyo, ma-adjust nyo na pantay yung rosary natin. Ikot lang. 10 ang ikot natin dyan na pabalik. So, hawakan mabuti para hindi magka-buhol-buhol at hindi magtalon-talon ang ating sinulit. Yan. Then, ilock. Balik ulit. Ipasok mo pabalik. Yan. Yun lang siya kasimple. Yan. Hawakan mo na mabuti habang hinahatak ang sinulit. Dapat ayan. Bago nyo tuluyang ilock, check nyo kung pantay na po yung sinulit. Yan. Kung pantay na siya. Hindi makikita. Malabo. Ay, nako. Okay, yan na po siya. Yan na, tapos na yung ating mga tapos na yung beads. Yung sa mga, ano, yan. Dito naman tayo sa, dito sa unahan na. Yan, balik ulit. So, yan, 2 sinulid ang gagamitin nating ikot. So, 5 ikot lang kasi 2 sinulid yan. Gamit tayo ulit ng mahiwagang stick natin. Okay, ikot, 5 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so pasok mo ulit lahat ng dulo para mag-lock. Pati yung isa, pabalik din, hanapin yung dulo. Hawakan mabuti para hindi magka-patong-patong ang ating sinulid habang hinihigpitan. Okay, yan. Ganun lang siya kadili. Ganun lang siya kasimple. Okay, then tuloy na tayo. Next, isang beads naman. So, puti ang ating inuna. Then, lock ulit. Same procedure lang katulad dati. So, ikot-ikot tayo. Isang sinulid lang ngayon. So, 8 ikot. 8 ikot tayo dyan. Pang dulo lang yung sa umpisa lang yung 10. Pero kung nasa inyo kung ilang ikot po ang gagamitin nyo para medyo mahaba-haba yung spacer niya. Sa amin, tama na yung ganyan. So, next, nasa 3 Hail Marys na.
Yan. Then, lock ulit. Pabalik. Yan, balik. Yes. Lapit na. So, dahan-dahan lang paggawa. Nakatapos na tayo para dun sa 3 Hail Marys. So, isa na ang beads para sa Our Father. Ngayon, ilalak na rin natin yan. Isasabay na natin ang cross niya. So, bago mag-lock, ipapasok na muna natin ang cross. Yan, pasok na natin yung cross para sabay na i-lock. Yan. So, dyan natin ilalak. Yan. 10 ikot ang gagamitin natin dyan. Kasi single line na lang siya. Single na sinulid na lang. So, balik ulit. Pabalik. 10 ikot. Yan. Then, sarado. Pabalik. Dahan-dahan sa paghatak. At ayusin para hindi po magkapatong-patong ang ating mga sinulid. Okay, yan na. Tapos na! Yay! Nakagawa na tayo ng rosary. So, ganyan lang po kasimple. Sa nais gustong gumawa ng sarili niyong rosary, sarili niyong color. Ayan, ganun lang siya kadali. Akala natin mahirap, pero madali. Tiyagaan lang talaga.